Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Amang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat sa oras na ito na ipinagkakaloob mo po sa amin upang ang mensahe ng iyong banal na salita ay magsilbing spiritual naming pagkain sa bawat araw. Maraming salamat sapagkat patuloy ang habag, ang pag-ibig, ang awa na ipinagkakaloob mo sa amin. Pagkamat di kami karapat-dapat sapagkat sa patuloy naming pagkakasala, ngunit ang pag-ibig mo ay patuloy mo pa rin ibinibigay sa bawat isa. Nawa sa mga oras na ito ay kalimutan muna natin ang anong mga pagsubok na hinaharap natin sa buhay at i-focus lamang natin ang mensahe mula sa mabuting balita. Tayo lumapit na may kababaang loob sa Diyos sapagkat nananalig tayo na kung may dalawa higit pang nagkakatipon kahit online ay naririto ang presensya ng Banal na Espiritu. Muli Ama, ang iyong lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Lihis mo po ako sa aking karumihan. Bigyan mo po ako ng kakayanan na may pahayag ng maayos ang iyong mensahe. Ako pa hindi karapat-dapat, ngunit maraming salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon. Nawa Panginoon, tago mo ako sa iyong liwanag. Ikaw lamang ang maihayag at magbigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. The wisdom, the humility, the discernment, and not my will but your will be done, my Lord. Muli ang panalangin ko sa bawat makakarinig ng Wednesday Gospel. Batid mo ang mga dinaramdam namin, ang dalahin sa buhay, ang mga worries, ang mga bagay na naging dahilan ng paglayo namin sa iyo,
Ngunit higit sa lahat, Panginoon, alam mo at ikaw nakakakilala sa amin. Bigyan mo kami ng kagalingan mula sa iyong mga salita. At ano man ang magiging hadlang, ang gugulo ng Diablo, sapagkat ayaw ng Diablo na kami makarinig ng salita mula sa iyo. Kinakasot ko in Jesus' name. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito, ipatuloy kong idinadalangin sa dakila mong pangalan, Panginoong Jesus, sa ating Ama sa langit, at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama natin pakinggan ang mabuting balita. Muli, haleluya, haleluya. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Haleluya, haleluya. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live. At muli, ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita sa social media. Kumbaga, ang Diyos na ang nagdadala ng mabuting balita everyday sa atin. Kahit anong ginagawa natin, no? Kaya nakahiga ka, kaya kumakain ka, kahit ano, pwede na tayong makinig ng daily gospel. Amen. So, ayan. At ako nga po pala si Sister Angelica from Bulacan at sa po akong Katoliko. So, alam niyo po itong ating mabuting balita ngayong araw na ito. Salamat sa Panginoon. Ngayon po ay April 17, 2024. Ang bilis ng panahon. 17 na. Okay? So, Wednesday Gospel po ang ating pagninilayan, no? Natin, ha? Hindi lang ako, lahat tayo. Kasi naniniwala ako na ang bawat
mabuting balita, meron niyang mensahe sa bawat isa sa atin, no? Buksan lang natin yung spiritual eyes natin, no? Para ma-absorb natin ang mensahe ng Panginoon. At ang ating pong pagbasa ay nagmula kay San Juan, chapter 6, verses 35 to 40. At ito ay tungkol sa si Jesus ang nagbibigay, si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Actually, na ba ngayong Wednesday, no? Mula pa nung Monday, kahapon, at saka ngayon, hanggang sa Biyernes, puro ang gospel ay tungkol kay Jesus na pagkain nagbibigay buhay. So, medyo mahaba kasi itong gospel na to kaya hinati-hati. So, nasa part 3 na tayo ngayon ng mabuting balita. So, okay. So, ngayon, no, bigyan na lang natin ng magandang ilustrasyon. Ang sinasabi ni Kristo na talagang ibinibigay niya o pinapaunawa niya sa atin na siya, si Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay. So, magkaroon tayo ng comparison between physical food at saka spiritual food. Para makita natin yung diferensya kung bakit nga ba talagang, biro mo, 5 araw, no? Puro yun ang gospel, tuloy-tuloy lang, no? Para mas malinaw nating ma-absorb yung ano ba talagang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen. So, una sa lahat, spiritual food. Napakahalaga. Amen. Sabi nga, no, ng mga nakaraang gospel kahapon tsaka nung Lunes, ang tao ay nangangailangan ng mga basic needs natin. At ano ba yung basic needs natin? Of course, yung shelter, yung clothing, at saka yung food. Di po ba? Totoo yan. Pero, nandun ang katotohanan na, ano ba doon sa tatlong doon, ang pwedeng mawala, pero buhay pa rin tayo. Diba? Pwedeng mawala, pero buhay pa rin tayo. So, pwedeng mawala na ang tao ay walang bahay, pero buhay pa rin tayo, hanggat may pagkain. Ha? Ngayon, pwedeng walang damit. Diba? Pero dapat may pagkain. Kasi pag wala pagkain, ay, mamatay tayo. So, sa madaling salita, although, yes, we need the shelter and the clothing, pero yung pagkain talaga Kapag wala, yun talagang, ano nang mangyayari sa ating katawang lupa. Amen. Kasi, nilikha tayo ng Diyos, hindi lang naman katawang lupa. Naniniwala tayo na meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Amen. So, yung pagkain, so, alisin mo muna natin yung shelter, yung clothing. Focus muna tayo sa pagkain. Yung physical food natin. Every day, tayo ay nagpapagal, tayo ay nagtatrabaho para sa pagkain yan. Para hindi lang sa pagkain sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya, sa ating mga anak. Hindi po ba? Kumbaga, ang buong mundo, umiikot araw-araw, nagtatrabaho, para tayo ay makakain. Ganong kaimportante ang pagkain sa ating buhay. At sa panahon ngayon, ibang klase na ang pagkain. Hindi na kamukha ng panahon ng ating mga lolo at ating mga lola na talaga namang masasabi nating masusustansya. Hindi ba? Ngayon ang mga pagkain instant na. Kaya nga 'di ba uso-uso ang mga fast food chain. Ano ibig sabihin ng fast food chain? Ay talagang madalian. Alam naman natin na hindi maganda ang mga fast food, ang mga pagkain sa fast food. Bakit? Sapagkat lahat yan ay lubog sa mantika. Ang french fries, ang fried chicken, ang, di ba? Usually, talagang, kaya nga fast food papabilisan to paano nila kung araw-araw yun ang kinakain natin? Ano nangyayari sa katawan natin? Napupuno tayo ng mantika. Amen? Hindi kamukha nung panahon ng ating mga lolo't lola, bago ka makaluto ng sinigang, ng tinolang manok, makikipaghabulan ka muna doon sa manok. Hindi ba? Pupunta ka muna doon sa puno ng sampalok. Kukurin mo muna yon. At yung sampalok, bago mo makuha yung katas nun, pakukuluan mo muna, di ba? Papakuluan mo hanggang sa maduro, tapos pipisain mo. Ang trabaho bago ka makapagtinola ba? Ano sinabi ko? Dalito tuloy ako. Tinola pala yung sinasabi natin, no? Hindi kasi, napasok sa isip ko na pwede, sinampalukang manok pala yung ibig kong sabihin. Yung sinampalukang manok, di ba?
usually, inaano mo ba yung mga panahon ng mga lolo't lola natin, no? Bago mo maluto yung sinampalukang manok. Pero ngayon, meron ka lang, di ba? Yung mga chemical lang ngayon, ng mga cube or mga sinigang mix, yan yung mga nilalagay natin, di ba? Which is, hindi siya natural. Chemical siya. Amen? Which is, hindi nakakabuti yun sa katawan natin. Pero, kasi nga, yung mga chemical na yan, parang mas pinapasarap niya nung lasa eh. Amen? Ginagaya niya yung lasa ng sampalok, yung sa mga junk food, di ba? Ang sasarap niyan. Mga potato flavor, masarap yan. Kasi so, alam natin na flavoring lang yun. Di po ba? So, ano ibig sabihin ko? Na ang ating physical na katawan, talagang attracted yan. Lalo na yung ating dila, di ba yan yung sense of natin, taste, yung taste bud natin. Nakakapagbigay yan ng satisfaction sa ating katawang lupa. Amen. Kaya nga, di ba, nung maliit naman tayo, wala naman tayong sakit. Di ba, as time goes by, sabi nga, pagka maliit ka pa lang, hanggang sa lumalaki ka, yung katawan natin, okay na tayong kumain ng mga karne, mga manok, mga kasi, malakas pa yung metabolism natin eh. Malakas pa tayong kumilos. Pero hindi natin napapansin na mula nung maliit kung puro ka junk food, mga fast food, mga naiipon yun. Naiipon yun. Puro ka mga chocolates, cakes, mga matatamis, naiipon yun. Hanggang sa dumating na yung proper time na magbo-boom na lang yun. Kaya nga dapat pag may mga anak tayo ngayon, maliit pa lang, sanayin mo nang kumain ng ginisang palaya, ng isda. Kailangan kumain siya ng pinangat na isda, paksiw na isda. Kasi once ang bata ay pinractice mo sa mga fast food, hotdog, tosino, hindi ba? Kakalakihan na yan. Kakalakihan na yan. Hanggang sa dumating yung time na lahat ng mga chemical na kinain niya mula nung maliit siya, naipon na sa katawan. At doon na nag-absorb, diba? Nung nagkakaroon tayo ng iba't ibang sakit. Kaya ngayon, ang dami-daming sakit. No? Yung cancer, madali na yung ng tao, na-acquire. Di po ba? Kasi tayo din, ang choice din natin kasi yun eh. Di po ba? Choice din kasi natin. No? So, ang pagkain, mahalaga sa katawan ng tao, pero mahalaga din yung choice ng pagkain. Kung ano yung pinapasok natin sa ating katawan. Kasi, masustansya ba yun? Di po ba? O puro mantika yun. Amen. So, yun yung physical na pangangailangan natin sa katawan, sa pagkain. Ano pa? Di ba usually, pagkagising natin sa umaga, ano hinahanap natin? Kape, or anything na mainit, or minsan iba nagsasangag. Di ba? O kaya pandesal. Meron tayong mga usual, no? Na ginagawa. Kasi pampaano yun eh. Sabi nga na pampagising ng diwa. Pagkain na naman yun, di ba? Tapos mayroon tayong tinatawag na tanghalian, merienda, hapunan, meron, may stock pa. Amen. So, tapos ngayong tag-init. Ang init-init talaga ngayon, no? Kahit nakaupo ka lang, talagang mauuhaw ka. Kahit wala kang ginagawa, nakaupo ka lang, mauuhaw ka talaga. At ano ang reaction ng katawan natin kapag nauuhaw? Di ba gusto nating uminom? Amen. Kaya nga dapat alam nyo, sa panahon na ito, mas binibigyan natin ng pagtuon ng pag-inom sa tubig. Kesa yung nauuhaw ka, inom ka ng soft drinks. Kasi kahit ganong kalamig ang soft drinks, pag ininom mo, mauuhaw ka pa rin kasi matamis yun eh. Minom ka ng malamig na iced tea, mauuhaw ka pa rin. Iba pa rin talaga yung plain water. Kahit kumain ka ng halo-halo, ng ice cream, may mga sweets kasi yun eh, sugar, mauuhaw pa rin tayo doon. Kaya water pa rin is the best. Amen. So, anong ibig sabihin, no? Yung pagkauhaw natin sa physical na pagkauhaw natin, anong nagiging reaction ng katawan natin? Di ba nagsisend yung uhaw natin sa mind natin na nagsasabi na, uy, nauuhaw na ako. Yung tiyan natin, pag kumakalam, nagsisend yan sa mind natin, uy, nagugutom na ako. Kaya kahit anong ginagawa natin, pag naramdaman na natin yung pagkauhaw pisikal at pagkagutom pisikal, hahanap tayo ng makakain.
Kasi yun ang reaction eh. Yun ang natural reaction ng katawan natin na hindi natin mapipigil yun. Di po ba? Kahit yung pag-ihi natin, pagdumi natin, hindi natin mapipigil yun. Yung panganganak na isang babae, hindi natin mapipigil yun. Natural yun. Na hinihina ang ating katawan. Amen. Na yung pagkain natin is mahalaga talaga yan. Subukan mong hindi kumain ng isang araw. Ay, ano na lang mangyayari sa katawan natin? Manghihina. Manghihina. At mas prone tayo sa sakit. Mas prone tayo sa sakit. Yun ang sinasabi ngayon ng mabuting balita. Ipinakita ng mabuting balita na ito ang pangangailangan ng tao. Naiintindihan tayo ng Diyos na kailangan natin kumain, uminom. Pero anong napapansin natin pagkatapos natin kumain? Halimbawa, kumain ka ng kanin at saka ulam. Ilang oras lang gutom na naman. Uminom ka na isang basong tubig. Maya-maya, uuhaw na naman tayo. Di ba pabalik-balik lang yon? Kaya kumain tayo ng tanghalian, hapunan. Na-absorb yun ng body natin. Na-absorb ng body natin yun. Di po ba? Kasi yung sikmura natin, nagtatrabaho yan eh. Kasi ako mga kapatid, nagkaroon ako ng sakit sa ulcer, sa tiyan. Sabi sa akin ng doktor, ang katawan daw pala talaga natin, kailangan merong regular na oras ng pagkain. Huwag daw tayo kakain kung kailan lang gusto natin. Kaya nga, di ba tayo mga Pilipino, usually pag alas 12 na, kakain na. Pag alas 7 o alas 6 na, kakain na. Kasi yung sikmura natin, nagkikis-kis yan. Alam mo yung dalawang kamay mo, subukan mong pagkiskisin yung dalawang kamay mo. Hindi ba nagkakaroon siya ng friction, umiinit? Ganon din ang ating tiyan. Kapag wala nang laman yung tiyan natin at nagkiskis yung ating sikmura, ano ikikis-kis niya? Di sikmura sa sikmura, di ba? Doon nagsusugat kaya nagkakaroon ng ulcer. Kaya importante na binibigyan natin ng pagpapahalaga yung ating pagkain. Kasi mahirap magkasakit sa panahon na ito. Napakahirap magkasakit sa panahon na ito. Sa totoo lang. Magkano lang ba yung pagkain? Iko-compare mo sa mga hospital ka, mababayad ka ng doctor's fee, ano pa, gamot. Ang sakit sa kalooban, at sakit pa talaga sa bulsa. Bakit ko na-share sa inyo yung sakit na gano'n, ba ulcer? Kasi iba kasi pagka sa tiyan na yung sakit mo eh. Connected yan sa buong, sabi nga diba, sakit ng kalingkingan, dinadamdam ng buong katawan. Kapag yung sikmura na natin, ang may diferensya, paano tayo iinom ng gamot? Kasi naranasan ko na sa sobrang nagpabaya kasi ako noon eh. Kasi mga kapatid noon, mataba ako. Gusto ko mag-diet, no? Gusto ko mag-diet. Hindi ako kumakain. Hindi talaga ako kumakain. Hindi ako kumakain ng kanin. Basta, kinakain ko lang yata crackers. Mali pala yun. Mali pala yun. So, dumating yung time na nagsugat yung sikmura ko. At nung dumating na talaga sobrang sakit, na mamimilipit ako kahit tubig. Kahit isang lagok lang na tubig, ang hapdi sa tiyan. So, doon ko na-realize na napakahalaga pala na hindi natin tinitipid ang ating sarili sa pagkain. Sabi nga, magtipid ka na sa ibang bagay, huwag lang sa pagkain. Di po ba? Magkaroon ka ng sakit sa ubo, magkaroon ka ng high blood, magkaroon ka ng diabetes, pero yung ulcer ay maisusumpa mo kapag naramdaman mo yun. Kasi, ito yung pinagdadaanan ng ating pagkain na ito yung trabaho niya magbigay, i-grind yung ating kinain, tapos i-supply sa katawan natin yung mga vitamins, minerals na na-grind niya. Di po ba? Kaya, kung tayo ay nagpapabaya sa ating kalusugan, hindi lang sa tamang pagkain o oras ng pagkain, yung quality din. Anong klaseng pagkain yung nagiging natin? Kinakain. Sabi nga, you are what you eat. Kung puro na lang karne ang kinakain mo, minsan nag-uugaling hayop na tayo, na puro baboy, puro ano. Di po ba? Sa panahon na ito, lalo na pag nagkakaedad tayo, dapat, wala na nagle-less na tayo sa mga karne-karne.
mga kinakailangan, mga steam, mga pinangkulaan, mga pinangat, mga, di ba, yung mga malunggay. Lalo na kung halimbawa nagkakaroon tayo ng problema sa pagdumi, ang maganda dyan, laging fiber ang kinakain natin. Mga pechay, kangkong, igisa mo, iadobo mo yung kangkong, lagyan mo ng tokwa. Di po ba? Kasi, let's face it, no? Iba ang energy natin, no? Sa energy natin habang nagkakaedad tayo. Kaya kailangan, ang ating katawan, when it comes to pagkain, ano na tayo yung bang alam na natin kung ano yung dapat at hindi. Kaya lang, ang problema, halimbawa may high blood, no? May high blood, no? Sasabihin, ay, may may handaan ang laki ng lechon may high blood ka, bawal sa'yo. Anong sasabihin? May maintenance naman. Ganun. Hindi porke nag-inom tayo ng gamot, pwede na tayong kumain ng pinagbabawal sa atin. Amen? So parang nangyayari lang yan, dagdag, bawas. Di po ba kakain ka ng bawal sa'yo, tapos iinom ka ng gamot, o pagkatapos uli, kakain ka, iinom, so nagiging dagdag bawas lang siya. So hindi na solve yung problem. Amen? At of course, yung pagkain sa atin, dapat natin rin ipakita sa ating mga anak, sa ating mga apo, yung example. Apo ha, dapat ito yung kakainin mo ha, ito yung inom. Kung tayo mismo, matatanda, nakikita na habang nanonood tayo ng TV, panay ang kain natin ng junk food, panay ang inom natin ng soft drinks. Pag gutom tayo, wag tayo iinom ng soft drinks, patay tayo dyan. Talagang ang lakas makapag-ulcer niyan. Amen? Kaya nga yung mga junk food, kaya sa Tagalog ang junk food, basurang pagkain, iwasan na natin yan. Iwasan na natin yan. Ang daming mong makukuhang cancer dyan. Amen. At gusto ng Diablo yan. Yan, nasasarapan tayo sa mga chemicals. Kasi nga, kung maalala natin paano ba nagsimula ang kasalanan ng tao? Di ba sa pagkain? Di ba inalok nung ahas si Eva na, di ba? Kainin mo to, masarap to, magiging para kang Diyos. Ganyan din ang ino-offer sa atin ng Diablo. Since alam ng Diablo na tayo'y likas na makasalanan, kasi sinilang tayong likas talaga tayong makasalanan, alam niya ang kahinaan natin is tawag ng laman, ang kahinaan natin, yung mga natututo tayo, madali tayong magalit, madali tayong mainggit. We're not talking only sa physical food na, yung mga emotions din natin. Kasi alam ng Diablo na doon tayo mahina. Kaya nga, ibinibigay ng mabuting balita na meron pang mas mahalaga kaysa sa mga physical food na araw-araw nating o regular nating ginagawa. At ano yun? Yun nga yung spiritual na pagkain. So ano naman yung spiritual na pagkain? Ang spiritual na pagkain naman, ang sinasabi nga ay si Jesus. Siya yung pagkain nagbibigay buhay. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesus, saan ba siya nanggaling? Sa Ama, sa langit, di ba? Di ba, nagkatawang tao siya. Para kanino? Para sa ating mga makasalanan. Di ba, sabi nga dito sa mabuting balita, at ang mga lalapit sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ayaw naman ng Diyos na magkaroon tayo ng cancer, diabetes, ulcer, ayaw ng Diyos yan. Kasi nga sabi ng Panginoon, ang gusto kong ibigay na buhay sa iyo, isang ganap kasiyasiya. Nandito yung kontrabida, yung Diablo. Ano naman ang gustong ibigay ng Diablong buhay sa atin? To steal, to kill. Diba, nakawan tayo. Amen. Kaya, ang nangyari sa atin ngayon, nagkakaroon tayo ng spiritual na pagkagutom. O ano na may mga spiritual na pagkagutom? Kasi di ba yung physical na pagkagutom, nararamdaman talaga natin yan. Kaya nga tayo kumakain, di ba? May spiritual din tayong pagkagutom. Marami din tayong kagutuman sa buhay. Gutom tayo sa atensyon, sa pagmamahal, gutom tayo sa kapangyarihan, gutom tayo sa mga bagay na pangmundo. At yun ang hinahanap
ng Diyos yung mga kagutuman natin sa ating buhay. Amen? Yung bang tipo na may mga tao na, halimbawa lang sa politika, di ba, pag panahon ng eleksyon, ang daming tumatakbo. Halimbawa, ganito, barangay captain, ganyan, nandun yung hunger nila for power. Naglalaban-laban sila, sino mananalo, sino magkakaroon ng kapangyarihang mamahala sa barangay na ito. Di po ba? At kapag hindi na-satisfy yung kanilang kagutungan sa kapangyarihan, di ba minsan pumapatay pa? Mapapanood natin na, yung kalaban ng ganitong presidente o nitong senador, pinatay. O itong ganitong mayor. Kasi tayong mga taong, hindi lang naman tayo sinutukoy ng mabuting balita, hindi lang naman yung physical na pagkagutom Ang dami nating kagutuman sa buhay. At anong mangyayari kung wala si Jesus sa atin? Ang sabi ng Panginoon po, si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay at sigurado naman talagang siya, ano yung promise niya? May promise kasi siya Hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo mauuhaw. Sa madaling salita, magkakaroon tayo ng contentment. Kasi sa physical food, hindi tayo nagkakaroon ng contentment Kahit makain pa natin yung pinakamasarap o paborito natin pagkain. Diba? Unlike sa ino-offer ni Jesus Christ na ako to, the bread of life, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Hindi naman yun literal na pagkagutom at pagkauhaw ang binabagit ng Panginoon. Kundi yung spiritual na pagkagutom natin. Di po ba? Kasi kapag tayo ay hinanap natin, kamukha nga yan, di ba? Everyday may gospel sa simbahan, hindi lang naman siya Sunday, dapat hinahanap natin lagi yun. Kung regular tayong nagkakape, regular tayong naghahalo-halo, regular tayong kumakain ng tanghalian, ng merienda, hapunan, pangkatawang lupa yun Mayroon pang mas higit dun na dapat mabigyan natin ng satisfaction, ng sagot sa kagutuman at yung spiritual food. Kaya diba, sa mismong bibig ng Panginoong Jesus, sinabi niya na ako na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mabuhay sa mundong ito na pera lang, trabaho lang, kapangyarihan lang. Hindi pwede. Dapat tayong mabuhay everyday mula sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya di ba nga si Kristo, siya mismo ang patunay na kaya natin kung talagang tatanggapin lang natin ang bread of life. Kasi 40 days and 40 nights, gutom siya pero tinukso siya ng diablo sa ilang. Diba? Sabi ng diablo, sige gawin mong tinapay, yung bato. Gutom ka Kaya bang gawin ni Kristo yon? Kaya niya, pero hindi siya nagmayabang. Anong sabi niya? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ganon din tayo. Kailangan natin maalala kung ano ang mga salita ng Diyos para yun ang maging bread of life natin. Para pag dumadating sa atin yung mga tukso, meron tayong tinapay. Nasasabihin natin, hindi mali yung sinasabi ng mundo. Ito yung tama. Ito yung bread of life. Amen. Kaya nga, di ba, pag halimbawa, gutom ka sa pera, puro ka na lang, pera. O, di ba, maraming tao gutom sa pera. Di ba? Mapasakan din naman ng pera, wala, di ba? Maghahangad pa yan at maghahangad hanggang sa magiging greed na. Unlike nung meron kang bread of life, alam mo na hindi lang material, hindi lang pera, ang makakapagpasaya sa tao. Kundi yung peace of mind, yung self-control, yung pag-ibig. Amen. Yun ang inahain sa atin ng Diyos sa kanyang mga salita na hindi natin mabibili kahit saan. Yung nagkakaroon ka na ng mga simpleng gusto sa bawat araw kasi naniniwala ka na si Kristo
ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kasi hindi naman kasi sapat na alam lang natin kung ano ang salita ng Diyos. Kasi maituturing tayo na buhay pisikal, pero patay spiritual. Eh ano ba ang Diyos? Di ba espiritu siya? Dapat yung spirit natin nagko-connect sa Diyos. Kaya nga, di ba, our body is a temple of the Holy Spirit. Kaya lang, habang gumagawa tayo ng kasalanan, hindi Holy Spirit yung nananahan sa atin, kundi evil spirit. At kapag ganun tayo, paano tayo bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Kaya maliwanag na sinasabi ng mabuting balita, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw, kapag tayo ay nanalig at tinanggap natin, isinabuhay natin, na si Jesus ang nagbibigay buhay. Kasi yung pagbibigay buhay niya yon, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng satisfaction. Amen. Nagkakaroon tayo ng mga bunga ng banal na espiritu. Nagkakaroon tayo ng pag-iisip na ang buhay na walang hanggan ay makakamtan natin. Nawawala yung pagkagutom natin. Nagkakaroon tayo ng humility. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Eh lalo na sa panahon na ito, di ba may mga nade-depress, nagpapakamatay. Why? Kasi nga, yung spirit gutom At yun dapat ang huwag natin nakakalimutan sa bawat araw na available na ang salita ng Diyos, ang gospel everyday. Hindi na nga kailangan pumunta ng simbahan everyday diba? Kahit online lang, kahit sa YouTube, may mga paring nagpo-post everyday ng gospel, sa TikTok. Ang ibig ko sabihin yung sa hindi pumunta sa simbahan, ibig ko sabihin, everyday, kung di natin kaya magsimba, pwede na tayo makinig online. Pero syempre pag Sunday, ibang usapan na yon. Diba? As Catholic, kailangan na talaga natin magsimba. Diba? Kasi yun ang highest form of worship. Amen. Kasi doon natin tinitake o tinatanggap ang sakramento ng, diba, communion. Isa pa yun sa mahalaga. Amen. But of course, that Jesus Christ is the bread of life, dapat tanggapin natin yan. Amen. Tanggapin natin na ang bawat gospel o naririnig natin, bread yan. Bread of life. Spiritual natin pagkain. Kasi pag talagang mas malaki, kasi nga diba sabi nga din nila, yung overeating, yung sobra naman sa pagkain, meron kasi iba, titipid yung sarili sa pagkain, meron naman overeating, yung pag nade-depress, talaga naman kain ng kain, no? Pag may problema, dinadaan sa kain yung yung problema, masama din naman yun, no? Kaya nga diba nagkakaroon ng iba't ibang sakit. Pero, pag tayo ay nasa Panginoon, yung ating pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang pagkain nagbibigay buhay, yun na ang kakumpletuhan ng bawat araw. Kasi akala natin sa bawat araw, ang blessing ni Lord yung nakakainan tayo, nakapagtrabaho, nabili natin yung gusto natin, nakatulong tayo sa kapwa, whatever. Hindi. Ang talagang totoong blessing ni Lord, yung Word of God. Kasi, tingnan mo nung siya ay nangangaral, nung siya ay nagkatawang tao, di ba lumalapit sa kanya yung mga may sakit, yung mga bulag, yung mga bingi, yung mga may ketong? Sa palagay ba natin, nagpe-perform ng miracle si Jesus Christ para makita lang ng ibang tao na, yan bulag, nakakita o yan, bingi, nakarinig, o yung ketong nawal? Hindi. Kaya nga, kahit nga kay Maria Magdalena, nung kinasa-out niya yung 7 demons na lumulukob kay Maria Magdalena, di ba sabi niya, pinapatawad na kita, huwag ka nang magkasalang muli. Ibig sabihin, mas nakatutok ang Panginoon sa atin, sa spirit natin, sa ating kaluluwa. Kasi sa mundong ito yung reality, di ba sabi nga, the truth will set us free. Nasaan ba ang truth? Nasa salita ng Panginoon. Kasi sa mundo, wala nang truth dito sa mundo.
Lahat dito napepeki na ng social media. Naakala natin totoo to, hindi. Kaya nga dapat lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos kasi pangaral to sa atin ng Diyos. At kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pakikinggan natin yung message ng Panginoon. Huwag yung messenger, huwag yung pare, huwag yung, diba? Ibig sabihin, representative lang yun ni Kristo, ng Panginoon, no? Pero yung mensahe para sa atin yun, para sa akin, para sa'yo. Hindi naman bababa ang Diyos dito para siya mag-Facebook live. Hindi naman bababa ang Diyos para siya mag-homily sa simbahan. Kailangan natin to kasi, bakit? Everyday tayo nagkakasala. Monday to Sunday, everyday. Diba? So, dapat everyday nakakarinig tayo. Kahit sabi mo pang paulit-ulit yan na, Lunes, ibigin mo ang iyong kapwa. Martes, kung ano pa yung mga word of God dyan kapag may pagsubok, tayo tutulungan ng Diyos. Miyerkules, di ba? Para sa linong pag-ibig. Hindi ba? Kahit paulit-ulit pa yan, okay lang. Bakit? Paulit-ulit tayo nagkakasala May maintenance tayo sa ating high blood. May maintenance din ang ating kaluluwa. Amen? Nagpapaalala yun sa atin. Nagpapaalala yun sa atin na, huwag kang maingit ha. Huwag kang magiging mayabang ha. Di ba? Ang Diyos, kinumpleto niyo na lahat. Kung ang pagsisimba tuwing linggo is the highest form of worship, every day, nagbibigay siya ng online piging. Andiyan na yung mga pagkain. Ano yung pagkain niya? Pagpapatawad, pagpapakumbaba. Yun yung mga spiritual food na kailangan nating i-absorb ng ating espiritu. Diba? Sapagkat makamtan man natin ang buong mundo, kung ang kapalit naman nito ay kaluluwa natin, baliwala lahat ang pinaghirapan natin dito sa mundo. Hindi natin masasabi na, ako ang pinakamatalino, pinakamayaman dito sa mundo. Sasabihin nila sa oras o araw ng paghukom, ano ngayon? Kung harap tayo sa Diyos na, ang payat-payat, may sakit pala yung ating espiritu. Amen? Kaya napakahalaga na sa 24 hours na binigay ng Diyos, meron tayong panahon para sa spiritual food na yan. Para maging balanse ang ating buhay. Di po ba? Hindi balanse may kulang May kulang sa bawat araw natin. Kahit sabi mo pang kumain tayo ng marami sa araw na ito, yung physical food lang ang nasagot. What about our spirit? Because God is spirit. Magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo may kinakain. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos Pag tayo kakain, hindi ba kinakalangan ni Lord ng yung bless us, O Lord, for this day gift. Magpasalamat lang tayo. Thank you, Lord, sa pagkain ito. Period. Diba? At least nagpasalamat tayo kasi nanguuso na ngayon selfie na lang. Ano ba yun? Kinukuha na ng picture yung pagkain, pinopost, nawawala na yung pagdadasal. Huwag natin gagawin yun kasi kahit si Kristo mismo, diba? Lagi siya nagpapasalamat. Yung mga nakalang gospel, diba? Yung pagpapakain niya sa 5,000, diba? Nagpasalamat sa Diyos, sa Ama sa langit. So, lagi tayo magpapasalamat. Kasi ang pagkain ay biyaya, no? Naisip niyo ba noon yung hindi pa kasi siguro tayo buhay no, no? Yung World War 1 tsaka 2. Just imagine yung mga ninuno natin na kahit may pera ka, wala ka mabiling pagkain kasi giyera o ubos na o nagkakaubos na ng pagkain. No? Siguro pag napunta tayo sa ganyan sitwasyon, tsaka natin magbibigyan ng value ang pagkain. Yung wala na tayong mabili. Yung pandemic lang, di ba? Naranasan natin ang pag-aagawan. Lahat tayo hindi preparado sa pandemic na yan. Anong nangyari, di ba? Nagtakbuhan. Yung mga tao sa grocery. Kasi sinisave nila yung sarili nila na kailangan makain ako. Marami akong bigas, marami akong dilata. Kasi magla-lockdown Kailangan pa ba tayo patikimin ng Diyos ng panibagong World War 3 or 4 or 5? Bago natin malaman kung ano yung salitang gutom, hindi lang pisikal, kundi lalo na spiritual. Pasalamat tayo sa Diyos, no? At kumakain pa rin tayo hanggang sa oras na ito.
Ang daming ang daming tao na talagang hindi na makakain. Kaya huwag tayo mag-aksaya ng pagkain, no? Kung ano yung pagkain natin, busin natin. Kasi yung natira natin pagkain, may mga tao diyang mag-uunahan, dilaan pa yung natira mo dahil sa kagutuman. Pero syempre, yun nga, yung spiritual food ay mas mahalaga. Amen. Mas mahalaga yun. Kasi alam nyo, no, kapag tayo ay busog sa salita ng Diyos, yung physical hunger natin, magpo-follow na yan eh. Diba? Magpo-follow, matututo na tayong kumain ng masustansyang pagkain, matututo na tayong yung kahalagahan ng pagkain sa ating buhay, mabibigyan na natin ng halagahan. Huwag na nating hintayin na gurumabe yung ating mga sakit. Ngayon pa lang, ang bawat biyaya na mula sa Diyos ay ipinagpapasalamat. Amen. Ipinagpapasalamat yan. Sapagkat yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nawa, sa mabuting balita na ito hanggang Friday, paulit, sunod-sunod to, no, na tungkol sa talagang ipinupukpok sa atin ng Diyos yung kahalagahan ng spiritual food. Huwag sana mawala sa atin yun, no? Ano ba, hindi naman naghihintay ang Diyos ng quantity time eh. Yung quality na sa oras na ito, kahit nasa online lang tayo, hindi tayo nagkita-kita, nandito ang presensya ng Diyos. Siya yung naghain, siya yung nagbigay ng piging. Tayo, nakahain na lahat. Isusubo na lang natin. Ngunguyain na lang natin, ayaw pa natin. Amen. Huwag natin kakalimutan na ang mundo ngayon ay isang mundo na sinasabi nga nila, an evil generation. Bakit? Kasi ang kasalanan ngayon, nasa fast technology na. Ito ba? At talagang munod ka lang ng TV, mga commercial eh. Puro pang physical, di ba? Kailangan maglutak ha, kailangan ganito, ganyan, di ba? More of ang mga commercial ngayon na talagang pangkatawang lupa eh. Kaya dapat, yung spiritual life natin, mas pinapalakas natin yan. Di po ba? Para nang sa ganon, hindi tayo nagkakasakit spiritual. At ano yung sakit natin spiritual? Kasalanan. At sino yung doktor natin? Si Jesus. Jesus Christ is our our divine doctor. Divine healer. Diba? Isang divine healer na hindi mo na kailangan bayaran ng professional fee. Isang divine healer na ang gamot hindi mo bibilhin. Isang divine healer na kung saan hindi ba nag-a-advise siya. Ano yung mga advices niya sa kanyang salita? No, ito gawin mo. Hindi po ba? Pero kung compare mo yan sa sakit natin sa katawang lupa, babae talaga tayo, doktor, hospital, gamot. Tapos hindi pa natin finalo yung instruction ng pare, di balik ulit tayo sa sakit. Ganun din ang salita ng Panginoon. Di po ba? Walang bayad pero priceless. Kasi ang binigay o katumbas ito ay ang buhay ng Panginoong Jesus. Para tayo mapunta sa buhay na. Kasi itong sinasabi ng Panginoong Jesus na siya ang nagpagkain, nagbibigay buhay. May may reward to sa huli. May reward ito sa huli. At ano yun? Na tayo bubuhayin sa huling araw. Tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Na kung saan, di ba, sa langit, wala nang kagutuman, wala nang sakit, wala nang problema. Pinapaalala lang sa atin ng Panginoon na nakiki-apartment lang tayo dito sa mundo. Nakiki-apartment lang tayo para tayong usok. Sandali lang ang buhay. Kaya dapat mas pinapahalagahan natin yung mas mahalaga. Di po ba? Yung mas mahalaga, ano yun? Ang Diyos. Siya ang pinakamahalaga. Siya talaga. Talagang ano man yung mga kahinaan natin sa ating buhay, ipanalangin natin yun sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon. Kasi, ang pakikinig naman sa mabuting balita is, ano yan
sabi nga, yan ang paninimula ng pananampalataya. Paano natin malalaman na yun ang gusto ng Diyos kung hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Nung pag-alam na natin kung anong utos ng Diyos, paniwalaan natin yun. We should believe. Pag naniwala na tayo, ipagdasal natin na matupad sa atin ang kalooban niya. At of course, yung determination natin. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Determine ka na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi once na nawala na yung determination natin, babalik ulit tayo sa puro physical. Di po ba? Importante ang spiritual food. And Jesus Christ is the bread of life. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala mo po sa amin na ikaw ang pagkaing nagbibigay buhay. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng karunungan sa pagkaunawa. Buksan mo ba ang aming spiritual na mata na makita ang kahalagahan ng bawat salita mo na magbibigay buhay sa amin hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoon, ano man ang karamdaman na dinadala namin sa oras na ito, humihingi po kami ng kagalingan sa iyo. Hinihingi po namin ng kagalingan ang mga taong may karamdaman. Hinihingi ko po ng kagalingan ang ulcer ni Engineer Rene, ang high blood ng aking tito, ang sakit sa pag-iisip ng isa ko pong ka-brother ng kanyang anak. Hinihingi ko rin po ng kagalingan ang mga sakit pisikal na dinaramdam natin ngayon ng ating mga mahal sa buhay. Ilapit natin to sa ating Panginoon at hayaan natin ang Panginoon ang magbigay ng kagalingan sa kanila. Mutigit sa lahat, Panginoon, inilalapit namin ang aming mga spiritual na sakit, ang aming mga kasalanang patuloy namin ginagawa. Bigyan mo kami ng kagalingan, Panginoon, sapagkat hindi namin kaya kung wala ka. You are the divine healer, O Lord. At patid mo ang aming buhay, ang aming pagkatao. At humingi kami na isang himala ng kagalingan mula sa iyo. Pray ko din po ang buong mundo, ang kakutuman sa iyong salita, Panginoon, at patuloy mong bigyan ng satisfaction kaming mga tao na makita na ikaw ang pagkaing nagbibigay buhay. Itinadalangin ko din po ang pamilya ni Sister Maria May, Brother Gumasing, Sister Elsa, Brother Rogelio, Sister Cecil, Sister Daisy, pamilya po ng Francisco, pamilya po ng De La Cruz, ng Dorde, at lahat po ng mga tao sa buong mundo, Panginoon, patuloy ko pong idinadalangin na ikaw ang maging sentro ng kanilang pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, upang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulos-tukso, at huwag mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Muli, ang Word of God Facebook Live ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. At minsan po magkakaroon tayo ng guest preacher. No? Hindi ko pa palang na-schedule. Pero minsan po kumukuha tayo ng ibang Catholic preacher na pwede po nating maging guest at sila po magbigay ng reflection. So kung hindi nyo po naabutan ang Wednesday Gospel, punta po kayo sa akin timeline. Sa YouTube channel ko po, i-type nyo lang po yung Angelica Dorde, pa-subscribe na rin po for the glory of the Lord. At pakishare na lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline, no? Sapagkat yan po isa ring utos ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Amen. So, muli, kung tayo po ay bibigyan ni Lord ng April 18, 2024, ang Thursday Gospel po ang ating sama-samang pagnilayan. At ito po ay, ang pagbasa po ay magmumula kay Juan uli, chapter 6, verses 44 to 51. Bali, part 4 na po
na si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Amen. So maraming pong salamat. Huwag po natin kalimutang magdasal at magpasalamat at humingi ng tawad bago po tayo matulog, sapagkat hindi natin alam kung tayo muling gigisingin ni Lord sa panibagong araw. At kapag ginising tayo ni Lord bukas, pasalamat tayo sa Diyos. At lagi nating asamin na ang spiritual na pagkain na si Jesus ang nagbibigay buhay ay lagi nating tanggapin sa ating buhay pananampalataya. Maraming pong salamat muli at to God be the glory.